Magandang araw mga classmates. Ikaw ba ay nag-iisip magtayo ng isang pautangan na kumpanya o karaniwang tinatawag na financing institutions? O kaya naman ay may existing financing institution ka na at nag-iisip ka kung paano mo maiba-branch out ang kumpanya mo dahil maganda ang operations mo at pwede na talaga ito lagyan ng branch. Alam naman kasi natin na hindi pwedeng basta may pera tayo ay magtatayo na lang agad tayo ng ganitong kumpanya at gagayahin natin ang iba na magpautang dahil nababalitaan natin o nakikita natin na malaki ang kita dito. O kaya naman ay dahil maganda ang performance ng kumpanya mo ay bigla ka nalang magba-branch out ng walang market analysis. Kung ganun, sa oras na to mga classmates ay pag-aaralan natin kung paano nga ba magtayo ng isang lending or microfinance institution sa isang lugar. Ang mga ibibigay kong tips dito mga classmates ay hango lamang sa mga opinion ng mga classmates natin may ganitong kumpanya at karaniwan nila itong ginagawa kapag magba-branch out sila o kapag magtatayo sila ng lending or microfinance sa isang lugar. At ang una na nga dito mga classmates ay check and conduct research on your target market area. Kailangan talaga natin ma-check muna ang area o lugar na bibigyan natin ng pautang. Mahirap kasi sumablay sa isang lugar mga classmates lalo na kung grupo o group loan ang programa nyo dahil sigurado na kapag mayroong hindi nakabayad ay malamang na magkadamay-damay na ito. Ang masaklap pa nga na mangyari mga classmates, buong area nyo ay magkakaproblema. Kapag ganito ang nangyari, sigurado maaapektuhan ang branch nyo at posibleng mahirapan ito mag-sustain dahil bago-bago pa lang ito sa lugar na yun. At ang worst pa nga na mangyari mga classmates ay kung ito lang ang opisina mo at wala kang branch, siguradong malulugi ka. Mahirap kasi maghabol ng pautang mga classmates lalo na kapag maliit lang ang loan amount at walang collateral. Although pwede ka naman mag-file ng small claims at manghingi ng support sa barangay o sa law office, kakain pa din ito ng time at matatagalan ka makasingil. Kaya mas maganda na ma-assess mabuti ang isang lugar bago ka magpautang dito. Ang ikalawa naman classmate na kailangan mo gawin is to check the other financing institutions on the area. Kailangan malaman mo to classmate kung ikaw lang ba ang magpapautang sa lugar na yon o madami nang nagpapautang dito. Dalawang bagay kasi ang posible kung sakaling ikaw lang magpapautang sa isang lugar. Ang unang bagay ay umalis na ang ibang financing institution sa lugar na to kaya wala kang makitang nagpapautang. Maaaring hindi nakabayad ang mga tao doon kaya walang lending o microfinance o kaya naman ay mahirap talaga maningil sa lugar na yon sa hindi natin maipaliwanag na dahilan. Pero pwede din naman ang ikalawang bagay mga classmates na malaki ang opportunity dun sa lugar na yon dahil ikaw pa lang ang magpapautang. Kaya lang mga classmates, bago natin pautangin ng mga tao dun, kailangan natin i-check ang livelihood nila at ito ang ikatlong puntos natin. Mahirap kasi nabigyan natin sila ng pautang gayong hindi naman pala ito makakatulong sa kanila. Kailangan kasi mga classmates na kapag magpapautang tayo, palagi natin i-goal na kaya natin ito gagawin ay para makatulong sa kapwa natin at hindi para pagkakitaan lang sila. Ang iba kasing pautangan, masyadong mataas ang kanilang patubo at yung tipong hindi na halos makabayad si client dahil sa laki ng interest nito. At karaniwang nagiging dahilan nila ay hindi naman nila pinilit ang kliyente na umutang sa kanila. Alam naman na natin na walang nangyayaring pilitan, pero sa kabila kasi ng pangangailangan, kahit sino ipapatusin ng mataas na tubo kung importante talaga ang paggagamitan. Hindi natin dapat sinasamantala ang ganitong sitwasyon mga classmates, bagkus ay umisip tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Kapag kasi nagawa natin ito, siguradong dadami ang kliyente natin at makikilala ang ating kumpanya na tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya nga ang ibang pautangan katulad ng mga microfinance ay naglalagay ng insurance sa mga loans nila para secure din ang mga kliyente nila kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan dito. At dito papasok ang ikaapat mga classmates, check your loan program. Magkakaiba kasi ang programa ng mga nagpapautang. Ang ilang halimbawa na nga nito mga classmates ay small o business loan o yung nagpapautang sa mga may negosyo, employee o salary loan para sa mga nagtatrabaho, o kaya naman ay student loan o para sa pampaaral ng mga bata. Depende mga classmates kung anong programa ang ilalatag mo sa area na papautangan mo. Hindi kasi pwede na magpautang ka ng salary loan para sa mga empleyado kung ang area mo naman ay bukirin o mas madami ang farming. Baka hindi maging feasible ito sa area at mas maganda pa na magpautang ka na lang ng small business loan o student loan. Ang ikalima naman na kailangan natin tingnan mga classmates ay check the potential payment terms in the area. Kailangan nating malaman ito mga classmates dahil kung madami kang papautanging empleyado kaysa sa small business loan dahil city at lugar mo, mas maganda na gawin mo semi-monthly ang singil mo o sabayan mo ang sweldo nila dahil majority ng clients mo ay mga empleyado. Yun nga lang, hindi ito masyadong pabor sa kumpanya mo dahil medyo matagal ang balik ng pera. Hindi katulad ng mga nasa small business loan katulad ng mga may pwesto sa palengke. Pwede mo sila singilin ng daily or weekly. Base sa mga opinion ng mga matagal nang may pautangan, mas maganda na daily or weekly ang singil mo classmate kung ikaw ay mag-i-start pa lang ng branch mo or ng operation mo at yun ang hanapin mong area.
Advantage ito dahil maiikot mo agad ang perang ipinautang mo. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay may napulot kayo at magamit nyo ito sa inyong negosyo, lalo na sa mga may financing institutions para mas mabilis itong lumago o lumaki. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at madami pa tayong pag-aaralan ng tungkol sa negosyo. At bago tayo mag-iwahiwalay mga classmates, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa inyo at paki-like and share na din ang video natin sa iba para magkaroon din sila ng idea sa mga tinatalakay natin dito at para lumaki pa ang community natin. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito ng tungkol sa negosyo at kung paano natin maabot ang ating mga pangarap. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.